rescue operation ang ikinasa ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa Cordova sa Cebu City. Pakay nilang mailigtas ang ilang kabataang biktima ng cybersex trade. Ayon sa Consortium Against Trafficking of Children and Women in Commercial Sexual Exploitation o CATCH-WISE, isa ang Cebu City sa mga lugar sa Pilipinas kung saan talamak ang cybersex operation. Saan po, sir? Pare. Paano hanapin natin iba? Nandito. Iwalay natin mamaya. Sige lang. Sige lang. Sama-samahin muna natin. Paano mo? Ang sigarin mo. Hindi naman, sigarin na yun. Tatlong bata ang na-rescue sa araw na yon. Dinala sila sa pangangalaga ng DSWD. They will be under the custody of the SWD. While in the SWD, we will have to provide them temporary shelter. We will provide their basic needs. Isinama na rin maging ang dalawang magulang na pinaghihinalaang sangkot sa cybersex operation. Isa sa kanila si Mary Lou, hindi niya tunay na pangalan. Giit niya, mga kaibigan niya ang nagsisilbing operator ng cybersex din sa kanilang lugar. Yung sabi nila, involved yung anak ko. Inamin ko naman din sa kanila noon na nakasali yung mga anak ko. Paano sila napasok? Yung kaibigan ko doon, tinatawag sila na gano'n sabi, pictorial lang gano'n, papasexy gano'n. Binibigyan daw ng 300 hanggang 500 piso ang anak niya sa bawat transaksyon. Uli ko nang nalaman na gano'n pala. Tapos, yung anak ko dyan matutulog sa kanila, hindi ko naman alam na sumasali na pala sa picture, maghuhubad. Pero pagsisiwalat ni Mary Lou, maging siya minsan na rin palang nasangkot sa ganitong kalakaran. Pinibigyan ako ng 300, 500, masaya na rin ako dahil kabili ng bigas. Magkasama kami sa isang kwarto. Tapos parang picture. Pero nakahubad. Bukod sa mga nasagip na biktima, nahuli rin ang 2 operators ng cybersex din. Nahaharap sila ngayon sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, paglabag sa Republic Act 9775 o Anti-Child Pornography Act of 2009 at paglabag sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kapag napatunayang nagkasala, maaaring makulong ang mga magulang at operator ng cybersex den ng mula 15 hanggang 20 taon at magmulta ng mula 500,000 hanggang 2 milyong piso. I would say seryoso ang problema natin sa child pornography pagdating sa Cordova. Pero hindi ibig sabihin na yung ibang cities or municipalities ay wala ring child pornography cases. Bukod sa mga batas na nabanggit, isa pang batas na maaari rin sanang promotekta sa mga biktima ng cybersex trade ay ang Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ang kauna-unahang batas sa bansa na direktang nagpaparusa sa mga krimen online, kabilang na ang cybersex. Pero dahil sa kontrobersyal na libel provision ng batas, nag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order sa pagpapatupad nito. Kapag naituloy ang pagpapatupad nito, mas mahaharap sa mabigat na parusa ang mga sangkot sa cyberpornography. Pero bago ang operasyong ito, nagsagawa na rin ang rescue operation ng mga otoridad sa Cordova, Cebu sa mga nakalipas na buwan. Sa ngayon, we have actually rescued 13. Out of 13, 12 yung babae, isa yung lalaki.
Pero wala pa sa mga operator na nahuli sa mga nakaraang rescue operation ang nakasuhan. Minsan, ang solusyon dun sa pagbuwag sa krimen ay hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng pagpapataas ng antas na edukasyon ng mga tao. Kapag tayo ay pinapataas yung antas ng kaalaman, lalo na sa usapin ng media literacy, mas magagampanan natin ng mabuti yung ating tungkulin, hindi lamang bilang mamamayan, kundi bilang magulang, bilang guro, bilang ate o kuya dun sa mga bata na hindi dapat nabibiktima. Sa pag-aaral ng End Child Prostitution and Child Pornography o ECPAT, isang grupong nagsusulong ng karapatan ng mga biktima ng prostitusyon sa bansa. Kadalasan, mga batang nasa edad 7 hanggang 17 ang nabibiktima ng cybersex trafficking. 83% sa mga biktima ay babae. At ang mas nakababahala, 40% sa mga biktima ay mga kaanak mismo ang nagpasok sa kanila. Maraming mga kaso na in one way or another alam ng magulang o kaya mga kamag-anak. Pag titingnan mo yung motivations ng mga bata, una, madaming kaso na kaya nila ginagawa yun dahil alam nila mali. Nakukumbinsi sila dahil sa kagustuhan nilang kumita ng pera at makatulong sa pamilya. But there are cases na mismo yung mga pamilya yung nagtutulak sa mga bata para kumita ng pera. So sila mismo yung nagpipimp practically dun sa kanilang mga anak. Sa isa pang pag-aaral ng ECPAT, lumalabas na 30% ng mga biktima ay na-recruit sa pamamagitan ng pang-uudyok ng mga kakilala nila. 17% naman ay nare-recruit sa pamamagitan ng mga imbitasyon galing sa mga social networking sites. At 12% naman ay kusang nagpaparecruit dahil sa kakulangan sa pera. Isa rin ang Angeles City sa Pampanga sa itinuring na hotspot ng child prostitution sa bansa. Dito namin nakilala ang isang operator ng cybersex den na si Clarissa. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Clarissa, 4 na taon siyang nag-o-operate ng cybersex den. Ilan daw sa mga ipinasok niya sa ganitong kalakaran, mga menor de edad. Sa site, nakikick out din kami pag talagang bata pa yung naisasalon namin. So kailangan medyo matured siyang konti kahit na ang edad niya is hindi siya 18. Pwede siya. As long na yung makahiram siya ng birth certificate or na makakakuha siya ng ID na pwede niyang gawing birth ID. Dagdag pa ni Clarissa, umaabot ng 10,000 piso ang kita sa bawat transaksyon. Per minutes niya is 15 pesos. Times mo yun sa hours or minutes niya, yun yung kikitain niya. Yung iba, talagang 2 hours, pag may credit yung mga customer, marami silang credit. Sa pag gusto nila yung babae, inuubos nila yun. Para yun, pag naubos nila yun, hihinto din. Credit card, money transfer at bank-to-bank transaction daw ang mga paraan ng pagbabayad ng mga kliyente nila mula sa ibang bansa. 2,000 piso raw ay napupunta sa biktima, habang 6,000 piso naman ang napupunta sa kanya bilang operator. Kabilang sa binabayaran daw ng operator gaya ni Lorna ay mga online site kung saan naka-upload ang larawan at video ng mga biktima. Alam na rin daw nila kung paano makalulusot sa raid ng mga otoridad. Ang ginagawa namin pag mainit na or may nakakaalam na sa mga neighbor namin kung saan kami nag-upa, lulipat kami. Ayon sa tala ng NBI, mula taong 2012 hanggang sa kasalukuyan, 40 na kaso ng cybersex trade o cyber trafficking ang nai-report sa kanila. Gayunman, wala pa sa mga nasangkot sa cyber trafficking cases na ito ang nasampahan ng kaso. Pero kung pag-uusapan ng ibang uri at kaso ng sex trafficking na umabot na sa 1,519 cases, 118 na ang nagkaroon ng conviction ayon sa tala ng IACAT. Problema natin dito, hindi pa popular yung batas. Even ang ating mga kapulisan, lalo na yung mga nakadeploy sa mga malalayong lugar, hindi pa sila aware na may batas. So dito mahalaga din ang capacity building ng ating mga law enforcement, lalo na yung mga local law enforcement. Actually, from the law enforcement side, ang main objective namin, of course, is operation, neutralization ng operation. That's why open may website ang National Bureau of Investigation to accept any information relating to
cybercrimes, and of course, yung internet pornography. Tila hindi rin daw lubos na naipatutupad ang mga batas laban sa cybersex operation. Sa aking palagay, dapat nabuwagin yung RA 10175 at kung talagang nais nating masawata yung cybercrime sa ating bansa, dapat na gawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng una, mahigpit na definisyon kung ano nga ba yung sinasabi natin na cybercrime. Hindi dapat nito tinutukoy yung lahat ng aktibidad sa internet at hindi tayo dapat magkaroon ng ilusyon na dapat na nagre-regulate tayo sa internet. Medyo, it's a very, very sensitive issue where kung involved na yung parents. But they have a level of responsibility. They have a level of yung ano nila, may kasalanan sila. Kaya nga, usually, inaano namin sa DSWD pagka mga minors at ang involved na operator, yung parents. Kina-charge din namin sila. Marami ng batas na dapat ay poprotekta sa mga biktima. Pero mabigat man ang parusa na nakasaad sa mga batas na ito, kung hindi naman nahuhuli, nakakasuhan at naparurusahan ang mga nananamantala sa mga biktima, tila baliwala rin ang mga ito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.